Actually, na-meet ko si Jonas 2019. I'm an OJT in Frabel, and he was the IT staff before. So, nung nakita ko siya, parang sabi ko, ang ganda. Tinanong ko dun sa kasama niyang OJT kung anong pangalan. Then, nung sinabi niya yung pangalan, sinearch ko sa Facebook, tapos minessage ko, nag-hi ako. One day, may nag-chat lang sa akin ng hi. Then, hindi ko siya kilala at all. Tapos, doon ako nagsimula yung konting chikahan namin na, hi, sino ka, ganyan, saan ka nag-work? Then, sa tingin ko naman, gusto niya ako kasi nireply niya ako. Nireply niya agad ako eh. Lalo akong naging inspired na mag-improve yung career ko or magtrabaho palalo. Kasi alam ko na gaya nito, na darating yung araw na ikakasal kami at magkakaroon ng pamilya. So gusto ko may maayos na income para sa amin at sa magiging anak namin. Napaka-grateful ko kasi lahat ng parang medyo heartbreak na nangyari before, never kong naramdaman sa kanya at never niya namang pinakita at ginawa sa akin. Love, nagpapasalamat ako sa pagpapasensya mo kahit na tagal nating LDR, kahit pag nag-aaway tayo, nahihirapan tayong makapag-communicate kasi through video call lang tayo. Nagpapasalamat din ako na kahit LDR, hindi ka rin bumitaw. Alam ko na ito pa lang yung simula, pero tiwala naman ako na makakayanan natin kahit anong bagay. Yun lang. Mahal na mahal kita. Love. Thank you, Jonas, sa lahat ng effort mo, sa lahat ng sacrifices at pagtitiis. Yun ang masasabi ko. Kasi alam kong medyo nahihirapan din siya sa setup kasi magkalayo nga kami. Pero wala. Never siyang nag-complain, kaya magpapasalamat ako sa pagiging matiisin mong tao tsaka sa paghihintay sa akin every year. Pinapangako ko na magiging mabuti akong asawa at isusupport ko isa't isa hanggang sa makamit yung mga konting goals natin sa buhay. And I promise na hindi tayo magiging broken family at magiging masaya tsaka maging mabuting magulang sa mga magiging anak natin in the future. I love you, Jonas. Mahal na mahal kita at I considered myself lucky na ikaw yung napangasawa ko. Yun lang.